po ay magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Kapangyarihan niya'y di matutularan, mga alay niya'y di mapapantayan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Lapit ka ng makalaya. Parehas kayo. Sa bawat araw, ang bawat nagaganap, di kayang liripin ang isip ng tao. Kung minsan, nagigitla ang kapwa niya, ano? Yung ba'y gumaling pa? Di ba malala na ang sakit nun? Nagtataka na mamangha. So, hindi pa lubos nakakakilala sa tinatawagang nilang Diyos Ama. Subalit, yung mga nakakaunawa sa hiwaga niyang gawa, hindi sila nagtataka at sinasasabi nila, napakabuti talaga ng Diyos. Isipin mo, parang mamamatay na siya, subalit nabuhay pa, sapagkat kung yung patay nga ay nabubuhay pa niya. Kung minsan naman, may magsasabing tao, ano, namatay eka ayon? Ano sakit nun? Di ba kalakas nun? Ganyan din ang sinasabi ng taong hindi pa marunong umunawa sa kalooban ng Ama. Sapagkat kung batid nila, sadya namang kaya niyang gawing buhayin ang patay at kaya niyang pagalingin ang malubha at kaya niyang bawian ng buhay ang malakas pa na walang karamdaman. Gayon nga siya, hindi nga siya makikilala ng lahat, kundi siya pagtutuunan para kilalanin. Sapagkat ang sanlibutan ay sanlibutan, ang kapangyarihan ng Ama ay hindi naaangkop sa gawang sanlibutan, kundi naaangkop sa gawang espiritual. Kaya't ang wika niya ay patuloy na inyong namnamin. Kailan ba siya gumawa ng di mainam? Lahat ng gawa niya ay makabubuti, nakabubuti, at di makasasama. Subalit, ang kanyang kalaban ay patuloy na gumagawa ng ikasasama ng tao, ikaliligaw ng tao, ikalalayo ng tao, at ikapagpapahamak ng tao. Yaong mga anak ng Amang hindi siya kinikilalang lubos. Lumilis siya sa kanyang tuntunin, lumalayo sa kanyang kalooban, nawawalay sa kanyang paningin sapagkat wala silang hinahanap at wala silang ginugusto kundi ang pangsanlibutan at pangkatauhang layunin. Mga minamahal, magala kayo at magpasalamat, magpuri kayong ganap kung ang damdamin ninyo'y naangkop sa kanyang kalooban
at nararamdaman nyo kung paano siya sa inyo ay magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain at karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, o kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw may hain at handog siya. Pagkain ng tiyan, pagkain ng kaluluwa, kalusugan ng katawan, kalusugan ng kaluluwa, pagtitibay ng katawan, pagtitibay ng kaluluwa, pagpapalakas ng katawan, pagpapalakas ng espiritu nila. Subalit ilan nga kaya ang tuwirang magtatamas at kakamti nito na sa sarili ay makakamta ng pang-espiritual na pamumuhay at mamumuhay sa pang-pisikal na pamumuhay ng tuntunin at ayon sa Ama ang kikilalanin at tutupdin. Mga minamahal ko, katulad ng habilin at paalala, kung alam lamang ng punong bayan na ang kanyang tahanan ay papasukin ng magnanakaw, siya'y magbabantay. Tulad ng isang kamatayan, tulad ng karamdaman na walang nakakaalam. Kaya't ang wika nga'y patuloy na magbantay, patuloy na maghanda, sapagkat ang handa sa lahat ng sandali sa pagtanggap at pagkilala sa Ama, lagi niyang nakikita ang mabubutit magagandang layunin niya. Kaya't ang nagsisikap sa panglaman at pangsanlibutan, nakakamta na yung mga bagay. Subalit ang nagsisikap sa pang-espiritual, nakakamta na espiritu ng katotohanan. Kaya nga, ibinigay ng Ama ang pakikipagtotoo sa mga anak niya sa pamamagitan ng anak na ibinaba, at iniugnay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, naway matutunan ninyo at maramdaman ang paghahari ng Diyos ng katotohanan. Diyos Ama at Diyos Anak sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Huwag niyong katakutan ang karamdaman niyo. Lalo tigit kung malakas masigla pa katawan niyo. Ibig sabihin, nakalalaban pa yung katawang lupa niyo. Kaya't habang ang lakas ninyo'y nasa inyo, sikapin niyong makalaban at magtibay kayong ganap. Sapagkat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, bagkos sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya't ang taong nagsisikap na makilala ang Ama, ginugusto niyang sa tuwin ay pakinggan ang mga salita niya. Niloloob niyang sa tuwin ay damhin ang pag-ibig niya at nagnanasa siyang patuloy siyang kilalanin upang patuloy niyang matutunan ang sa kanya'y kaukulan. Hindi lamang ang pangsanlibutan, hindi lamang ang pangbagay, kundi ang pang-espiritu na pamumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo,
pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Minsan lamang daraan sa buhay mo tao ang Diyos mo na dapat mong kilalanin. Kaya't pagtunan mo siya ng pansin, pahalagahan mo siya ng tuwiran, at bigyan mo siya ng panahon upang magkaroon ka ng tunay na damdamin at tunay niyang kalooban ang maghari sa iyong tuwiran. Doon, di mo namamalayan ang mga pinagdaraanan mo'y naiuusad mo ng malwalhati na may galak, na may tuwa. Doon, sa hindi mo namamalayan, nakakahulagpos ka sa iyong karamdaman na hindi mo namamalayan, ika'y gumagaling. Doon, sa hindi mo namamalayan, ano man ang pinagdaraanan mo, na isadyad ka't naging luwalhati na di natigmak ng luha ang iyong mga mata. Doon napapatutuhanan ng Ama sa iyo, ikaw na anak niyang kumikilala, na hinanda mong sarili mo sa Kanya, lagi Kanyang pinagtunan ng pansin at binigyan ng pagpapalang siya'y iyong maramdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't wika nga, minsan lamang ako daraan sa buhay niyo nilalang. Kaya't mithiin niyo, ganap kayong makadama sa pag-ibig na walang maliw. Kalakasan niyo'y kakamtan, tibay ng loob ay mananaan, at di kailanman kayo maninimdi, payapang kaisipan ang mangingibabaw. Halina, halina, mga minamahal, huwag kayong mabagot at mainip na tuwira, habang inyong hinihintay ang kalayaan sa anumang inyong pagkaliping nakamtan. Halina, halina, halina mga mahal, sakit at karamdaman ay inyong iwalay, sa isipan ninyo'y huwag niyong itahan, kundi Ama ang sa inyo'y ganap na pakinggan. Bawat tibok ng puso ninyong taglay, batid niya't bilang ang tuwirang minuto, segundo man at oras na nagdaraan, kung ilan ang pintig nito sa inyo. Halina, halina, halina mga mahal, halina, halina, halina mga mahal, ang nainip at nababagot, kailanman hindi siya magagala, ano man ang sa inyo ay hinihintay. Kung may lumbay, galit po at kayong nararamdaman, di kasiyahan at paghintay, na may galak at pananabik na tuwiran, kaya't ang layo na't nasang ibigay, payapang isipan sa inyo'y manahan, upang sa damdamin nyo ay kamtin ang galak na mayroong kasiyahan. Halina, halina, halina mga mahal, magdilay, magkulay kayo ng tuwiran, magtanto kayong lubos sa inyong mga gawa,
At ang bawat araw nyo'y maging mainam, na bawat araw nyo'y Ama'y pakinggan. Tuwirang sundin ang kanyang mga aral. Di kayo maninindi, di kayo masasaktan, kundi patuloy na kayo'y kanyang aaliwin. Hanggang kayong lahat makalayang tuwiran. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya na. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Sa buhay ng tao, may kanya-kanyang pinahahalagahan. Subalit ano ba ang dapat na pinakahigit na dapat pahalagahan? Ang iyong dangal at ang dangal ng Ama sa iyong buhay. Wala ka mang karangalan, may dangal ka lamang. Wala ka mang yaman, may dangal ka lamang. Higit kang mapalad na matatawag. Sapagkat ang dangal na yan, yaon ang iyong kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Nabagot po ba kayo? Sadyang, kaya nga, kung alam nyo yung oras ng pagtungo rito, 12:30, para hindi kayo naiinip, para hindi kayo nababagot, yung gustong magdasal ng magdasal at taimtim manalangin, maagang darating, dasal na dasal, manalangin. Kaya lamang, hindi lahat ng pumupunta rito yung maaga, talagang nananalangin at nakikipanalangin. Yung iba'y nakikipagkwentuhan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang sabi niya ay maliwanag. Kayo'y laging handa. Matuto kayong maging handa. Sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ibig sabihin kung paano ang paghahari niya sa inyong buhay. Kaya't lagi nyong mithiin ang kayo'y mapag-arian upang kayo'y mapangunahan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Sa dakong ito, kung ano ang sinisiwalat sa inyo, di pinag-aralan ng tao. Subalit, kung pag-aaralan mo bilang tao, matututo ka sa Panginoon mo. Mapag-aaralan mo kung paano siya kumilos sa buhay mo at matututunan mo kung paano siya gumalaw sa mundong ito. Di mo man siya nakikita, batid mong makapangyarihan siya, kaya't malalaman mo kung paano siya naghahari sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Ano bang pangalan mo? JR. JR. Saan masarap? Sa Sanlibutan o dito? Purihin ang Ama. Kaya ipagpasalamat mo pa ang pangyayari sa iyo, no? Sapagkat sa dati, pwede ko bang sabihin ito? Di ka mahihiya. Sa dati, di ka nagsisimba man lang kasi Di ka nakapapasok ng simbahan at hindi ka, kundi, pag upo mo ng tricycle, boom! Pagpasok mo ng tahanan, hanap mo mga minamahal, magpasalamat pa kayo. Bagamat sa unay hindi nyo gusto, bagamat sa unay nagsisisi kayo, may sinisisi kayo, nagsisisi kayo, ba't ko ba nagawa pa yon? Naninisi kayo, ba't nyo ginawa yan? Subalit pag napagnilayan ninyo, sasabihin pa ninyo, Diyos ko, salamat sa binigay mong karamdamang ito.
na naging daan para kilalanin kita at hanapin kita at maramdaman. Sapagkat matwid kong sasabihin sa inyo, hindi lahat ng nagdadasal at nagsisimba nararamdaman ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? At matwid ko rin sasabihin sa inyo, huwag kayong masasaktan, magagalit at magdaramdam. Hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay puso nila'y Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya kung kayo ay isa sa mga naglilingkod at laging nananalangin, laging dumudulog, nawa, manamnam nyo at maramdaman kung papaano siya sa inyong kalooban ay tuwirang nagmamahal. Ano ang patotoo na hindi nyo siya nararamdaman? Katatapos nyo lang nagsimba, ang isip nyo na naman kung ano yung problema. Kung naramdaman nyo siya, pagkatapos nyo nagsimba, naaliw na kayo. Anong palatandaan na sa paglilingkod mo'y masaya ka? Pagkatapos mong naglingkod, ang nararamdaman mo, parang lumalakas ka. Anong palatandaan na siya nararamdaman mo habang nananalangin ka? Pagtindig mong manalangin ka na nakaluhod, iba na ang nararamdaman mo. Nawala na yung bigat na nararamdaman mo nang hindi ka pa dumudulog. Sapagkat napapatotohanan ng Diyos mong pinakipagtipanan na hindi mo man nakikita, narinig ka niya, naramdaman ka niya, sapagkat puso mo'y nasa sa Kanya at siya ay nasa sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sige nga, tumayo kayo. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang kayo'y sumigla. Panaligan nyo sa bawat dampi ng mga balat ninyo'y gumagalaw. Ang dugo ninyo at tubig na mananalaysay sa buong yung katawan. Itaas ninyo at ikamay yaong inyong mga balikat at mga kamay. Ang Ama ay inyong parangalan, papurihan ninyo siyang walang humpay. Kayong mga mayroong masasakit sa balikat at hanggang inyong likod, panaligan nyo at pagtiwalaan. Kayong lahat ngayon ay mayroon ng matatanggap. Kapangyarihang di malirip ng sinuman, pagkilos ng Amang mapagmahal. Galaw-galaw mo lamang ang iyong pangangatawan, at ika'y kanyang dadaluyan ang di mo namamalayan. At kung hindi ka mag-aalinlangan, tatamuhin mo ang tunay na kagalingan. Lakas ng iyong pangangatawan, sigla ng iyong buong laman. At sa paglisan mo, masasambit mong Ama'y buhay. Ang may pandinig ay nakatinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Oh, sino ba ang nagpapagalaw ng inyong bituka? Yung nasa loob ng mga organ ninyo, sino ang nagpapagalaw? Ang nasa labas niyong mga organ, ang inyong mga parte ng katawan, sino nagpapagalaw? Sa makatwid, kung igagalaw-galaw nyo ang inyong katawan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, di nyo namamalayan, kayo'y may nakakamtan. Halina kayo, mga mahal, magnilay at magbulay. Buhay ba ang Diyos? Opo.
O, suntok nga kayo, suntok, suntok. Sige, suntok. Suntok. Huwag lang kayong manununtok. Tandaan ninyo, hindi lahat ng masakit ay sakit. Kundi kung magkamisan, ang sakit na inyong nararamdaman, dala ng inyong pag-iisip. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung mayroon kayong malalang sakit, huwag niyong laging iniisip para hindi lumalala, bagkos gumagaan ang pakiramdam, nawawala, napaparam, karamdaman. Buhay ba ang Diyos? Paano yun mangyayari? Sa pananalig ng bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito'y walang manggagamot at walang gumagamot na tao. Kundi, ang manggagamot ninyo ay di nyo nakikita, ngunit ginagamot kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, inyong pakinggan ang mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang unang sulat niya. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananampalataya at pananalita, isipat, layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe, na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa, ay Pablo. Ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi namang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismuhan ko sa ngalan ko. Maalala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayo'y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Maliwanag ang katotohanan, maraming tao na nagtatalo-talo. Sinong magaling eka? Magaling eka si Apo Kunching. Hindi eka. Ang magaling eka si Marisa. Hindi eka. Si Elizabeth eka ang magaling. Walang magaling si Samansak, tatlong iyan. Ang magaling ay ang Diyos ng katotohanan. Ang magaling, ang binigay ng Ama sa kanila. Ang Espiritu niya. Kaya isa man ay walang lalabas na magaling, kundi ang tunay na magaling, ang pinakamagaling. Kaya't ang sinumang tao ay di dapat maglaban-laban. Isang halimbawa lamang ito, mga minamahal ko. Kung minsan, sasabihin ng tao, ay magaling eka ang ganong relihiyon, naku eka, uunlad ang buhay mo. Para bagang ang relihiyon ang nagpapaunlad ng buhay. Ay eka, magaling ang relihiyon na yon, sapagkat eka, mababago ka. Parang ang relihiyon ang nagpabago sa kanya. Ay, napakagaling eka ng relihiyon na yan, sapagkat dito eka ako nagbago. Parang yun ang nagpapabago sa tao. Walang magaling na anuman.
ang magaling ay Diyos ng katotohanan. At kapag tinanggap ito ng sino man, ano ka mang kinasasaligan, ano ka man ang natutunan, ang Diyos mo ang pangibabawin, lahat ng karunungang nararapat sa iyong dapat matutunan, ituturo niyang mainam. Kaya sa dakong ito, hindi pinag-uusapan kung ano ka. Hindi ka tatanungin kung anong nakasalig sa iyo. Hindi uuriritin at uuriin, susuriin ang pagkatao mo. Kundi ang Ama ang siyang dapat tanggapin mo, ang Kristo ang dapat mangibabaw sa iyo, at ang dapat maghari, banal niyang Espiritu, upang ano ka man at sino ka man, makinabang ka sa handog na libre. Binigay ng libre, pamamahagi ng libre. Subalit, kung sa oras na ito, ang dami mong sinusuri, ang dami mong tanong, ang dami mong hinahanap, ang inip na isip mo at damdamin ay kanina pa, anong mararamdaman mo? Pagkabagot, pagkainip, nais mo nang umuwi na. Ngayon, ang puso mo'y aliwin ng Ama at nang maaliw ka't makadama ka. Pagharian kayo, ganang pagkatao, di sasabitin ito, ganang katauhay, di mawiwi ka sa inyo, ganang katauhay, di pinag-aralan tinuran ko, ganang di nyo nakita nakapagturan ako, ganang tinuran ko'y magbulay kayo, at matatanto nyo mga katotohanan kung paano tao, kayo'y makadama, makakilala, makatanggap sa Diyos na di nyo nakikita. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, magmithi kayo na habang buhay na nabubuhay kayo sa maghapon, sa gabi, ay makadama kayo sa Panginoon. Mapangunahan kayo ng Diyos. At matutunan nyo ang totoo. At hilingin nyo rin sa Kanya na huwag naman kayong pasakitan bago mamatay. Nahihiling din yan at naipagkakalob. Kaya yung mumunting sakit, yung kaunting hirap niyong dinadana sa mga pinagdaranan nyo, huwag na ninyong nirereklamo sa Diyos. Panaligan ninyo na yung mga pinagdaraanan nyong iyan ay para lamang ninyong tinatalaga ang inyong kaluluwa at inyong buhay sa maganda at mainam, sapagkat ang pananandili, ang hirap at sakit, pag ito'y pinarang ng Ama, wala na kayong mababatid, wala na kayong maalala pa, wala na kayong mararamdaman pa, kundi ang nararamdaman nyo pagkatapos ng hirap na yon, ginhawa. At pagkatapos ng lumbay, galak. Pagkatapos ng sakit, kaluwagan na. Kaya ikaw, sa paunti-unti mong pagbabago sa iyong nararamdaman, mababakas pa ba yung unang sakit na naramdaman mo? Ikaw anak, sa iyong nararamdamang pagbabago, mararamdaman mo pa ba yung unang sakit na naramdaman mo? Hindi na rin. Kaya't magalak ka at magpasalamat sa Ama. Kung nakakita agad ng pera, sigurado nandun ka pa. Baka ang pisngi mo, tambingin na. Buhay ba ang Ama? Bakit? Pag tinamaan ang ugat mo niyan, na wala namang dapat galawin, at wala kang durog na panga, wala kang may crack na panga, ay ano gagawin? Bibiyak eh. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya, ang gawa ng Ama ay hindi masisira. Hindi magkakabula. Ang salita niya. Ang gawa ng Ama ay matuwid, totoo, at di nakapipinsala. Kaya nga lamang may napipinsala, hindi siyang naminsala.
Sino? Kaya kayo, ang bawat kapinsalaan, huwag niyong mithiing gawin kanino man, upang di kayo pinsalain niyong amang di nasisilayan. Pagharian kayo, buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya kung mabuti ang adhikain nyo at mabuti ang gagawin nyo, ano ang ganti sa inyo? Bakit po ako, kaganda ng ginawa ko, kabuti ng ginawa ko sa kapwa kong iyong si ganyan, si ganon, si ganyan, ang ginanti sa akin, ganon at ganyan. Kung mabuti ang ginawa mo, mabuti kalooban mo at may pag-ibig sa paggawa mo, tandaan mo namang ginanti ng ginawaran mo at binigyan mo ng kabutihan. Lagi mong tatandaan, di ka magagalit, di ka magdaramdam. Ang amang niyong pakinggan at sigurado, ang ginawa mong di ginantihan, siyang gaganti sa iyo. Kaya nga't maliwanag ang sinabi niya, huwag kayong maghanap ng ganti sa ginagawa ninyo ng mabuti. Ako ang asahan niyong sa inyo'y gumanti, gantimpala ako'y daratal sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Di ka ba gumaling at di ka napagaling? Huwag kang maminsala at manira sa hindi nagpagaling sa iyo. Kundi, pagkatapos mong hindi gumaling kay Juan at kay Pedro, pabayaan mo na lamang ang Ama kumilos sa iyo. Subalit yung sisiraan mo pat paninira ay gagawin mo, hindi na tama ito sa buhay mo. Sapagkat sadyang gayon, ang lahat ay may takda, kung kanino nakaukol, doon siya naroroon. Ibibigay at ipagkakalob ang dama at marapat kung saan ka nakaayon. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Bakit gayon ang tinuran? Kung magkamisan may pasyenteng ganito, ano na ininom mo? Wala pa po eka. Meron. Wala po eka. Meron nga. Ay ngayon po wala na pero may nainom na po ako. Oh! Nakala kong wala. Ang tinatanong sa'yo, anong ininom mo ng gamot? Hindi sinabing, ayun, wala ka nang iniinom ano. Sinunod pa, naku po, nagpagamot po ako sa ganun-ganun at ganyan. Lalo lang po lumala ang sakit ko kay ganun. Yan ang di dapat na pag-uugali ng tao. Sapagkat, nung naroroon ka, kaganda ng sinasabi mo, ngayong naririto ka, sinisiraan mo siya. Anong labas mo? Maninira ng kapwa-tao. Kaya, sikapin ninyo, ano man ang kapinsala, ang kanamtan nyo sa kapwa nyo, huwag nyo nang ulit-ulitin pang manisit-sisihin pa kung sino, kundi ang sabihin nyo, Diyos ko, inilalaga ko na sa'yo. At sigurado niya, may magagawa pa sa inyo. Pagharian kayo. Sa makatwid, kung paanong nagawa mo doon sa tinalikdan mo, dito man magagawa mo yun. Ganyan lamang ang tao. Kung paano mo nagawa sa iba, magagawa mo rin sa iba pa. Kaya't magagawa mo rin dito. Kaya't ang ibig sabihin ng Ama, mga anak, matuto kayo ng tamang pag-uugali. Ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Pagharian kayo. Naku, walang hiya, ang tao na yun. Pagkatapos ko, abla. Ganon ang ginawa. Walang hiya pala siya. Sinabi mo yan, walang hiya siya, kaya niya yung nagawa sa'yo. Ang Ama na may di walang hiya, kaya siyang asahan mong di sa'yo magwawalang hiya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Isang halimbawa, kung bubulay-bulayin nyo, pag ninilayan nyo, maaarok nyo at matatarok ang layod at layunin ko. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba ang Diyos? Ay, sigurado po ba kayong masaya siya?
din sila nilalagnat, ano? Yan ang patotoo na may lagnat din sila. Nilalagnat din sila. At kapag di na sila nilalagnat, gumiginhawa na. Kaya kapag nagkaroon ka ng rayuma, lagnat na lagnat sila. Kapag nagkaroon ka ng rheumatic fever, naku, kasakit niyan. Ngunit kapag lamig lang na masakit din, ay huwag kang mabahala. Magaan lang iyang alisin kung tunay ang iyong pananalig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sa bagay, tandaan ninyo, walang mahirap sa Ama, lahat magaan sa Kanya, kung takdat layo niya na, ang gaang-gaang makikita at mapapadama at may bibigay. Kaya manalig kayo sa tuwina para magaan yung kamtin ang hinahanap, hinihintay, ginugusto, hinihingi ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O katagal ninyong naghahanap buhay? Di ba? Pagkatapos naghahanap buhay, sige, para tumigil. Buhay ba ang Ama? Ayan be happy. Yan. Para lagi kang magsaya. Kaya nga, be happy. Laging magsaya. Mga minamahal, nainip ba kayo? Nabagot ba kayo? Kaya nga, ang sabi, huwag masyadong maaga para hindi naiinip. Kung gustong maghintay. Kung hindi naman gustong maghintay, pwede nang umuwi. Kaya lamang, hindi nyo mababatid kung ano ba talaga ang nakapaloob sa gawain ito. Sapagkat pagkwento lang at wala kang pruweba, tulad ng taong naghanap ng himala, gusto'y makakita ng himala bago maniwala, kailangan nagbabatas siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kainin mo na. Yan. Kainin mo na. O ikaw naman, kainin mo na rin. Ikaw din na kita bibigyan. Dahil may Diyos. Tingnan mo nga siya, laging masaya. Yan. Nagkaintindihan din. Dahil may Diyos, lagi kayong umasa. Dahil may Diyos, lagi kayong magbata. Dahil may Diyos, lagi nyo siyang pakinggan. Dahil buhay siya, lagi kayong magtiwala na may magagawa dito sa lupa, na may ibibigay sa inyong mga anak niya na di ninyo kaya, na kayang-kaya niya, yaong himala't hiwaga niya sa mga may tiwala sa Kanya, na kailanman ay di nagbabago, na kailanman ay hindi mawawala ang Kanyang gunita sa mga pangako niya sa ninunong Abraham na nauna sa inyo. Kaya't halina,
kayo'y maniwala, magtiwala kayong ganyan, na mayroon siyang magagawa dahil siya'y Diyos na dakila at Diyos na mapapala, Diyos na mahimala dito sa lupa. Kaya't lahat matutong magbata, matutong maghintay, matutong makinig, matutong tumanggap, matutong humingi ng tapat sa inyong puso na inyong kakamting ganap. Yan ang pawang katotohanan, walang hindi siya magagawa, walang hindi siya gagawin sa lupa na bawang mabuti sa mga anak niya. Halina kayo, ama ko, halina kayo, tuwirang bitin nyo, na siya'y pakinggan nyo, at siya'y pangunahin nyo sa buhay nyo tao, nang madama nyo siya, nang madama nyo siya. Mahirap magkatang-isip, mahirap maghaka-haka, mahirap gumawa ng istorya, mahirap magpakatotoo, mahirap na totoo ang maging bago kung luma kang tao. Upang ito'y kamtin mo, Diyos Ama'y tanggapin mo, paghahari na sa iyo, kung tatalim at susunod ka tao, ang mahirap para sa iyo, pagbabagong totoo, madalit magaan niyang ibigay sa inyo. Kaya't anuman ang sa buhay niyo tao, nakamtan niyo ito, di ganang inyo pananagana, pagkaroon ng iba't ibang bagay. Kaya't kung ang bagay na yan nakamtan mo at nakamtan ninyo tao, anong di nyo makakamtan kung tuwirang amay inyong tatawagan? Susundin, tatalimahin, kakamtin, upang kayo'y arugain. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Kumusta na? Anong gusto mo? Inom ng gamot? Ayaw. Sawa ka na. Takbo ang gusto mo. Yan. Gusto ng bata ay laging naglalaro. Subalit kung di siya makapaglaro, hindi normal ito sa tao, di ba? Hindi normal at sa bata. Ang kamay mo.
dikit ah. Sige. Ganito mo nga. Hindi mo yan pwedeng basain ngayon. Hindi mo siya pwedeng basain ngayon. Tatanggal mo, dan mo ito ng ano, hindi pa siya makukuha ngayon. Kailang baka mabakbak ang balat mo pag hinilot binaybay. Kaya kung makakabalik ka bukas, medyo magapay ito eh. Ito ang talagang masakit niyan. Tumutugon doon. Hindi ko po. Hindi po. Alam ko. Kaya nga yan eh. Konektado yan. Ibig sabihin, yung mga ugat na hindi nadadalo yan. Mga uric. Kaya iwas ka sa mga uric acid na makakapagdulot ng uric acid. Maraming bawal sa'yo. Mapuputo. Maaasin. Pero parang kung inom na gamot. Marami pong ininom na gamot. Pandayanan. Diyos ko. Hindi pa naman ganun kalala. Ilan ang kateya mo? 2? Dialysis ka na daw? Oral dialysis. Oral po. Marami pong ininom na gamot pong kaota. Nawawala na nga. Pag ano, bumababa. Wala akong sasabihin. Kasi ayokong magsalita. Kung ano yung pananaw nyo, hindi ako pwedeng magsalita laban kanino man. Basta masasabi ko lang sa'yo, yung dose na yun, hindi ka pa dapat dialysis. Kahit na oral. So, yung oral na yun, yung pagka-failure ng bato mo, lumulusog ba? Lumulusog ba? Lumulusog ba yung bato mo doon sa iniinom mo? Pang malakas daw po ng bato po. Dati po kasi bumagsak. Tumaas na rin. Lumakas na lang. Nawanga. Kumusta yung pag-ihi mo? Wala po ang problema sa pag Kaya nga, ibig sabihin, maganda pa. Kasi pagka talaga mahirapan ka na umihi. naglalatanan po ako minsan pag hindi ko nakakain ng gamot. Sa isip mo lang. Paano yun? Dahil naka-base ka na lang doon. Ilang taong ka na? 46 po. Oh, kabata mo pa. Kabata mo pa. Wala akong sasabihin sa'yo, no? Kaya dapat umanda rin. Dito walang gamot. Tapal-tapal lang. Dahon-dahon lang. So marami ka nang ininom na gamot, hindi na kita bibigyan. Kasi hindi mo kakayanin. Sigurado ko. Hindi mo kaya yon. Dahil hahanapin, lalagukin. Hindi mo kakayanin yun. Busy kayo eh. Busy. Kaya tutulungan na lang kita. No?
Ilang taong ka na? Ilang, 77 po.